Ito ang mga huling segundo ng mga estudyante bago ang pamamaril. Panoorin po natin. Ato pa to sa kapurtahan. Isang nakakabahalang shooting incident ang naganap sa loob ng isang mataas na paaralan sa Tacloban kung saan 3 tao po ang napaulat na nasawi at 5 naman ang sugatan. Makikita natin sa kumakalat na balita ang detalye ng trahedya na nangyari sa San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City, bandang alas 9 ng umaga nitong Lunes. Ang balitang ito ay talagang nagdulot po ng matinding takot at lungkot sa maraming pamilya, lalo na sa mga magulang. Dati po ay tinuturing natin ang paaralan bilang pangalawang tahanan ng ating mga anak kung saan kampante tayong ligtas sila habang nag-aaral. Pero ang malungkot na realidad sa kasalukuyan po ay nagpapakita na wala nang pinipiling lugar ang panganib at karahasan sa ating lipunan ngayon. Kahit sa loob ng classroom o eskwelahan ay maaari nang mangyari ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Ang ganitong mga balita ay sapat na dahilan para magising tayo sa katotohanan na napakalaki ng pangangailangan natin sa proteksyon ng Panginoon araw-araw. Bilang mga magulang o kapamilya, normal lang po na makaramdam tayo ng labis na pag-aalala para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay kapag umaalis sila ng bahay. Hindi natin sila kayang bantayan ng bawat minuto at hindi natin hawak ang takbo ng isip ng ibang tao sa paligid nila. Dito pumapasok po ang kahalagahan ng pagtawag natin sa Panginoon dahil siya lang ang may kakayahang maging shield at proteksyon ng ating pamilya sa lahat ng oras. Ang panalangin po ay hindi lang basta paulit-ulit na salita. Ito po ay ang ating pagkilala na limitado ang ating lakas at kailangan natin ang patnubay ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagdarasal, inilalagay natin ang ating mga anak sa ilalim ng kanyang pangangalaga na higit pa sa kayang ibigay ng mga security guard o mataas na bakod sa paaralan. Napakasarap po sa pakiramdam na alam nating may Diyos na nakakakita sa kanila kahit hindi natin sila kasama sa loob ng paaralan. May napakahalagang pangako ang Diyos po na makikita natin sa Biblia upang magbigay sa atin ng comfort sa kabila ng magulong mundo. Pinaalalahanan tayo, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang kapangyarihan ng Diyos na mag-ingat ay walang pinipiling oras o lugar. Kapag ipinagkatiwala natin ang ating mga anak sa Kanya, ang Kanyang banal na presensya ang sasama sa kanila kahit sa mga lugar po na hindi natin sila kayang samahan. Ang ating tungkulin ay maging tapat sa pagtataas ng kanilang mga buhay sa panalangin bago pa sila lumabas sa ating mga pintuan. Bukod sa pagdarasal po para sa kanilang kaligtasan, mahalaga rin po na turuan natin ang ating mga anak na magkaroon sila ng sarili nilang relasyon sa Panginoon. Iparating natin sa kanila ang kahalagahan po ng paghingi ng gabay at pagiging alerto sa lahat ng pagkakataon. Sa panahon pong ito na puno ng kawalan ng kasiguraduhan, ang pinakamagandang pamana na maibibigay natin sa kanila ay ang pananampalataya na hindi natitinag ng anumang masamang balita. Ang mga pangyayaring tulad na naganap sa Tacloban ay hamon para sa buong komunidad na mas maging mapagmatsyag at higit sa lahat na mas maging masigasig sa paglapit sa Diyos. Huwag po nating hahayaan na lumipas ang isang araw na hindi natin ipinapanalangin ang seguridad ng ating buong sambahayan. Ipagpatuloy natin ang pagiging boses ng pag-asa at pananampalataya sa ating mga tahanan habang patuloy nating ipinapasa ang mga aral mula sa Biblia sa susunod na henerasyon. Ang mundo po ito ay maaaring maging mapanganib, ngunit mas dakila ang Diyos na nagbabantay sa atin at sa ating mga anak. Ibaling po natin ang ating buong tiwala sa Kanya at huwag tayong mapagod na lumapit sa Kanyang trono ng biyaya para sa kaligtasan ng lahat. Mga kapatid, ang panalangin ng magulang ay ang pinakamalakas na proteksyon na laging sasama sa bawat hakbang ng ating mga anak. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.